Sinulit talaga ng mga bangagan mga kababayan ang pera ng bayan. Akalain nyo, gumastos talaga ng taxpayers money mga kababayan itong bangag administration para dito sa mga taga-atake ng kanilang kalaban. Etong si Claire Castro mga kababayan walang ibang ginawa kundi atakihin ang mga Duterte. Sweldado na ng gobyerno. Naging USEC na ng PCO mga kababayan at ngayon, matapos niyang atakihin si PRRD, si BP Sara, ang kanya namang punteriya ngayon mga kababayan ay si Mayor Baste Duterte. Namukhang sinasabi nito mga kababayan na ipal-ipal daw si Baste mga kababayan nung naglabas ng pahayag si Baste mga kababayan tungkol sa EDSA People Power Anniversary. Sabi nitong si Clary Ring mga kababayan. Clary Ring, wow. Na tinataon mo talaga sa tiyempo? Baste. Nasaan ka dati? Nung mga nakaraang taon, mayroon ka bang say about sa people power? Diktador? Sinong tinatawag niyong diktador si BBM? Ang tunay na diktador ay yang ama mong si Digong. Yan talaga ang sabi ni Clary Ring mga kababayan. Panoorin po ninyo ha. Gusto ko lang makuha yung reaction ninyo dahil naglabas ang kampo ng mga Duterte. Well, specifically with pay! Dati mga kababayan, kasama lang natin ito sa YouTube. Pareho lang ito nila mga kababayan, ka-level lang ito nila Mike Abe, na nagbunga nga lang, ngayon naging USEC na, with pay. Baste Duterte. Galing pa talaga sa buwis na binabayad natin mga kababayan. At nagkaroon siya ng maikling komentaryo pagdating sa EDSA People Power. Parinig nga natin kay Yusek. Parinig natin. Meron ba tayo? Hindi, ito. Babasahin. Iparinig nyo. Kay Clary Ring. Sabi niya, people power was more than just a revolution. It was a testament to the collective strength of the Filipino people in demanding truth, justice, and accountability. Napapanahon talaga mga kababayan, itong pag-alala natin sa EDSA People Power. Kung dati-rati, wala tayong pake. Dahil akala natin nagbago na ang mga Marcos at mali yung mga akusasyon laban sa kanilang mga kababayan. Ngayon, bumugad na sa ating harapan na talagang justified ang EDSA People Power Revolution mga kababayan. Ngayon lang nabuksan ang ating mga mata. Tama nga si Tatay Digong, papunta na tayo sa diktadura. It is also a reminder that we must remain united against any form of oppression. Let us honor its legacy by ensuring that history is never distorted, our rights are never trampled upon, and our democracy remains intact for future generations. May the darkest times in our history never happen again. Wow! Yan ang sabi ni Baste. Kaya namin binring up ito. Natawa mga kababayan si Clary Ring, Natawa siya. Kasi ilang days ago lang Darkest time. Ano po sasabi mong darkest time? Baste, sabi ni Clary Ring. Nagparinig yung father ko doon sa Hindi ba darkest time talaga yung panahon ng martial law mga kababayan ni Marcos Sr., di ba? Ay ibig sabihin ng diktadura mga kababayan lahat ng sangay ng gobyerno mga kababayan, sunod-sunuran na lang kung ano ang gusto ng kataas-taasan. Like yung panahon ni Marcos Sr. mga kababayan, yung Supreme Court, yung House of Representatives, yung Senado, mga pulis, sundalo, parang wala ng mga sinusunod na batas mga kababayan. Kung ano na lang ang gusto ng diktador ay siya na lang ang masusunod. Eto ngayon mga kababayan, ganyan na ang nangyayari. Pwera na lang mga kababayan, isa na lang ang hindi nila nakontrol ngayon, ang Supreme Court. Sunod-sunuran na ang Senado, Kongreso, DOJ mga kababayan, Department of Justice, PNP, AFP. Pikit matang sumusunod kay bangag mga kababayan. Isa na lang talaga ang kulang. Kaya nga sabi ng dating Pangulong Digong malapit na tayo sa diktadura. Dahil kapag titiklop na yung Korte Suprema mga kababayan at maging sunod-sunuran na rin kay BBM, full-blown dictatorship na ang mangyayari sa ating bansa. Sinagot nyo naman na yun, yung tungkol sa possibility ng dictatorship. Tapos ang sabi nito si Digong daw ang diktador. Animal. And pag-extend ng kanilang pananatili sa puwet. Kaya nakakatuwaan naman, nabanggitin niya yung darkest times. Bakit hindi ba darkest times? Kailan pa ba siya naging concern kaya? Ngayon! Totoo naman mga kababayan, hindi tayo concerned dati-rati dahil kailangan pa natin ng maranasan mga kababayan. Nabudol tayo dati Sa EDSA People Power. Darkest times talaga pa ang description niya. Well, super darkest times. Anyway,
Evil time, mas mabuting General ganyan. naman, hindi naman kinakalimutan kung ano ang nangyari sa EDSA People Power. Tapos bakit working holiday? Imposible ang sinasabing maaaring ito ba ang paraan ng Pangulo para mabura ang memories about the EDSA People Power. Hindi na mabubura. Dahil naalala na namin, nasariwang-sariwan na mga kababayan. Dahil papunta na din tayo dyan mga kababayan. Kapag sagarin nyo ang pasensya ng tao, baka pauulit muli ang people power. Walang ganon. Well, maganda ang kanyang sinabi. I hope maganda ang pagkakasulat ng kanyang writer. Pero writer lang daw ni mga kababayan ang nasulat, hindi daw si Baste. diba, nagsagawa rin siya ng ganyang last year? Comment. Bakit? Hindi, pero ngayon, simula ngayon, gagawa na yan ng comment. Kahit pa nga hindi EDSA, kahit pa nga hindi EDSA anniversary, aaraw-arawin natin ipaalala na nasipa ang mga Marcos dahil sa EDSA. Ngayon, itinataon, dahil ba mayroon silang pagbibintang that the president is getting towards dictatorship? Isa na lang ang kulang mga kababayan. Kapag titiklop na yung Korte Suprema, diktador na tayo. At maaaring magdeklara ng martial law. Very timely naman po yata. Timely talaga. Sana mas magbukas ang isip nila kung sino ba ang mas umakto na diktador. Wow! Si Duterte daw ang umaaktong diktador mga kababayan. Sige, magbigay ka ng ebidensya na naging diktador si Duterte. Yung binibend niya ang batas mga kababayan ha. Yung talagang totoong definisyon ng diktadura. Tingnan natin ang talino ng clearing na ito mga kababayan. Pangulong Duterte ba nung panahon ng 6 na taon na siya ay namuno? O si PBBM o ang Pangulo ngayon na halos 3 taon pa lamang? 3 taon pa lamang kung ano-ano ng kabalastugan ang ginagawa sa bayan. na nagiging presidente. Ano ba ang mga kinilos dati ng Pangulong Duterte? Sige. Yan ang tanong namin. May mga signs siya ipinakita. Anong signs? Sige ha. Abogado daw ito mga kababayan. Tingnan natin kung ginagamit ba talaga niya ang utak niya o mayroon ba talaga utak ang taong ito na pagbintang ng diktador si Digong. Sa ibang mga articles, sa mga news articles. Sige, kumuha ka ng mga reference dyan sa mga bias media nyo. Na ang mga signs ng pagiging diktador. Like what? Like what? Kay Pangulong Duterte. Ano po yung top of mind na iisip po ninyo ngayon? Kasi mamaya yung mga nakikinig sa atin na wala. Supporters ng Duterte camp. Sabihin ikaw, walang masabi mga kababayan sa mga sinasabi mo. Walang masabi. Ako baka po kulang ang oras natin. Nag-iisip pa. Sasabihin na kulang ang oras sa dami tapos walang masabi. Ulitin. Okay, sabihin lang. Sige. Hindi pa po ba siya ay sige ha, kung fit ba yan sa mga kababayan, definisyon ng diktadura. Yung diktadura mga kababayan na ikaw na ang batas, ikaw na ang nasusunod. Nabibend lahat mo mga kababayan. Yung hidikatura, yung legislative, yung Senado, Kongreso, lahat ng ahensya ng gobyerno, hawak mo sa leeg. Tingnan natin kung swak ba yung bintang niya kay Duterte na diktador. Ninanais niya, may mga action siya na pagbabiolate ng Constitution. No, hanggang dyan lang? Provisions ng Constitution. Specifically what? Sige. Hindi ba't hinamon niya mga Pilipino, encourage niya mga Pilipino na huwag magbayad ng tax? Nangyari ba yun? At nung ginawa yun ni Digong mga kababayan, hindi na siya presidente. Nag-uulyanin na ba ito? After na yun, yung bumaba si pwesto si PRRD mga kababayan. Yung marami ng kabalasugan sa BBM administration. At nangyari ba? Na hindi nagbayad ng tax ang mga Pilipino? Hindi naman, di ba? At hindi nagbibigay ng detalye ang Kongreso ng kanilang mga ginastos? Ngayon nagbigay. Tingnan nyo dati mga kababayan ang Kongreso. At ikumpara nyo ngayon. Ngayon mga kababayan, garapalan na ha. Ayaw nilang ipa-impeach si BP Sara Duterte mga kababayan, pero pumirma pa rin dahil takot na takot sa mga kabangagan dyan na nag-aastang diktador. Tama po ba yon? Hindi! Pangalawa, hindi ba't binalak niya na ihiwalay ang Mindanao? Wow! Ginawa niya yun nung presidente pa siya. Nasabi ni Digong yan mga kababayan nung bumaba na siya sa pwesto, di ba? At nangyari ba? Nahiwalay. Bulok ito mga kababayan kung yan ang definisyon niya sa diktadura. Yung definisyon ng diktadura, huy ungas, ay yung lahat ng sangay ng gobyerno, kontrolado mo, hawak sa liig. Kahit pailabag sa batas ito, sunod-sunuran pa rin ang mga ito. Example, etong illegal nila na ginawa mga kababayan na tanggalan ng pondo, subsidy ang PhilHealth, 89 billion. Pinilit talaga nila mga kababayan. Hindi nakaimik ang PhilHealth, hindi nakaimik yung iba pang mga ahensya mga kababayan. Sa pilitan, kinuha yung panggigipit nila sa kanilang mga kalaban. Yung ginawa nila sa KOJC.
paggamit sa impluwensya mga kababayan, pati ang DOJ, kontrolado nila. Dahil nandyan si Boyeng Rimulya. Yan ang diktadura. Kaya, kulang na lang mga kababayan, isa na lang ang kulang, talagang full-blown dictator na tayo kapag ang Supreme Court kanilang nakokontrol na. Wala na talaga. Tapos sinabi ng bangagan mga kababayan, sabi niyo weak leader. O weak leader ano? Bakit diktador? Tatakot kayo na diktador. Sinasabi naman weak leader, leadership. Hindi ibig sabihin mga kababayan, diktador ka, strong ka na. Strong ka sa kasamaan. Oh, sa mga maling ginagawa. Pero sa kapakanan ng bayan, you are very weak. Kaya nga binibend nyo ang batas eh. Sa Pilipinas at inuutusan pa niya ang dating Congressman Alvarez na mag-ipon ng signatures para sa kanyang advokasya. Oh, so paano naging diktador yan? Bulok mga kababayan ano? Tama po ba yon? Hindi! May mga pagkakataon po, siya mismo ang nagtotolerate ng violence. Inamin naman niya na siya ay killer. Tapos, naniwala ka naman. Kung killer si dating Pangulong Duterte, kasuhan mo. Walang kaso mga kababayan, oh. If you want evidence, don't get it from his mouth. Yan talaga ang purpose si Digong mga kababayan para sumakay ang mga ulol na to. Dalawa pa lang po yan nababanggit natin. Dalawa? Tatlo, marami na yun ah. At yan po ay may ebidensya. Oh, nasaan? Lahat ng pinagsasabi mo, hindi yan swak sa definisyon ng diktadura. Oo. Yun nga lang, minsan sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya, joke daw eh. No? Pero, That's right po, Sir Jovi. Lahat man ang sinasabi ngayon ng Pangulo ay dapat nating seryosohin. Oo, siya ang presidente eh. Si BBM mga kababayan. At hindi lang yung sinasabi mga kababayan, ginagawa. Kung si Digong dati mga joke, pero hindi naman ginagawa niya. Yung mga joke mga kababayan na controversial. Ngayon mga kababayan, si BBM hindi masyadong nagsasalita ng mga ganyan, pero yung ginagawa, puro kahudasan. O lahat ng sinasabi niya against the president and against the government ay lahat ay joke lang. gusto ko Ay nako, etong mga